What's up, you guys? It's me again, and puberty. What's up, you guys? It's me again, and today we'll be talking about OOTD, particularly OOTD poses. Okay, so recently I've been spending quite a lot of time on Instagram. You know, I'm not exactly posting any photos or videos or something like that, but I've just been like really stalking other people, you know, checking what they're doing, their photos, their videos, their stories, and all that stuff. And usually, you know, I just hang out on the explore page, you know, see what other people are doing, or ano ba yung mga trending na post, ganyan. Sino ba yung mga recommended na i-follow ko, ganyan. And recently, nahalata ko yung mga recommended dun sa explore page ko, parang mga either beauty vloggers or fashion vloggers, you know? So usually, nakikita mga makeup tutorials, ganyan. Ano yung mga bagong makeup trend, makeup transformations, or like kung ano ba yung mga usong damit, ganyan, mga photo shoots, ano ba yung mga bagong accessories ngayon, ano yung mga uso na damit ngayon, ganyan. At dahil nga doon, syempre, hindi mawawala ang mga OOTD. Yun nga, I visit various accounts na nagpo-post lagi ng mga OOTD shots, ganyan. At dahil nga sa dinami-dami ko nang inistokan ng mga tao na nagpo-post ng kanilang mga OOTD, I think alam ko na yung mga usual na poses na ginagawa nila eh. So today, without further ado, I give you the top 10 types of OOTD poses. And by the way, guys, I'm sorry if my voice is a lot more irritating than usual because I actually still have coughs and colds. Hindi pa ako masyado magaling. I'm actually taking medication na, so it's getting better. Pero I still have it and medyo namaamaos talaga ako. But you know, the show must go on and I really wanna present a new video to you guys this week. So, without further ado, let's begin. At ang una na nga dyan ay normal. Siyempre yung normal, yung simple lang, di ba? Yung simplehan lang yung galawan, yung tipong either nakatayo ka lang, as in like, stand straight, ganyan, or maybe yung legs mo medyo nakaspread ng konti para like nakatayo ka na chill lang, ganyan. Ito, ginagamit to ng mga tao na talagang gustong ipakita yung outfit nila, yung as in OOTD shot kung OOTD shot, di ba? Talagang ipakita mo yung outfit mo, dapat kitang-kita, dapat clear na clear, ganon. At ito, usually ginagamit to ng mga tao na talagang gustong itag or like ipakita or ipaalam sa kanilang mga you know, friends and family or sa kanilang mga followers kung ano yung mga brand na ginagamit nila, di ba? Yung mga sponsor, ganyan. Para mas, di ba, straight lang, ganyan. Para mas madaling itag yung mga ganon, di ba? Itag yung mga sponsors, ganyan. Or kung saan online shop mo siya binili. Or maybe yung mga malalaking brands, ganyan. Malay mo, gusto mong ipakita para makakunin ka na model, ganyan. So, you know, parang gantong galawan. Number 2, we have camera shy. Ito, isa pa to sa mga moves or like poses na ginagamit ng mga tao na as in legit OOTD lang yung peg, di ba? Kasi nga, di ba, ang meaning naman talaga ng OOTD is outfit of the day, ganyan. So, syempre, ang importante lang dun, yung outfit mo, di ba? Yung pormahan mo, ganon. So, hindi importante yung fest, ganon, di ba? What? Pormahan yung labanan, hindi fest, di ba? So, tatago na lang yung fest, ganyan. Focus lang sa outfit, di ba? Kasi nga, hello, OOTD, ganyan. So, either yung mga post nila, yung parang cut yung ulo, or like hindi nakikita yung ulo, yung katawan lang, ganyan. Or maybe nakikita yung ulo, pero slight lang, nako-coveran ng something, like accessory, ganyan. Or maybe nakatalikod, kasi maganda yung print, or like design, ang damit nila sa likod, ganyan. Basta etong type ng post na to, dapat hindi masyado nagpo-focus sa iyong fest, di ba? So parang ang peg, medyo artistic siya, na medyo may pagka-mysterious, ganyan, kasi nagtataka ka kung ano ba yung itsura ng face, ganon, di ba? Kasi nakikita mo lang yung outfit, ganon. So parang ganito. Number 3, sitting pretty. Kunwari, simplehan lang. Kunwari, paupo-upo lang. Kunwari, you know, not really interested na i-share yung OOTD nila. Parang ganyan, parang like, chill lang, ganon. Kahit sa totoo naman talaga, naghanap yan, bes. Naghanap yan ng magandang upuan.
or magandang place na pwede niyang pag-upuan, ganyan. O may effort ang background, ganon. Para like, iniisip-isip din yung pose na parang like, chill lang na paupo-upo, ganyan. Pero syempre, kalkulado lahat ng angles, di ba? Ito na like, para mas maliit yung tiyan, ganyan. Para mas mahaba yung leeg, di ba? So, you know, parang pinapakita niya yung OOTD niya, pero hindi rin naman masyado. So, parang chill lang, di ba? So, like, parang ganito. Number 4 on our list, we have Campanerang Cuba. Kung yung ibang tao gusto yung nakatayo talaga sila na as in straight, ganyan, as in nakaharap lang para kita-kita yung mga items or para mas matangkad silang tignan, ganyan. Meron din naman yung mga tao na kung kumuha ng OOTD pose ay mega Cuba, di ba? Instead na straight ang likod, medyo naka-bend siya na ganyan. Parang like, the more you bend, the better, di ba? Parang like, mas artistic, parang mas casual, mas chill, di ba? Mas relax. Parang ganito. Okay guys, so we're already halfway there. Number 5, Rexona pose. Okay, so etong pose na to, I think it's pretty obvious. Sa pangalan pa lang, Rexona, yeah. Medyo usapang kilikili, ganyan. So, etong pose na to kasi, ginagamit ng mga tao na whenever they post an OOTD shot, laging nakataas ang kanilang mga kamay, di ba? Ako hanggang dito lang. Kasi hindi pa ready ang aking kilikili for its debut. So, hanggang dito lang muna. Pero etong pose na to ay ginagamit ng mga tao na as in confident sa kanilang mga kilikili, di ba? Alam mo yun, yung laging nakataas yung kamay nila, either isang kamay lang or dalawang kamay, ganyan. And sometimes, hindi lang naman yung mga nagpapakita ng kilikili or may mga magagandang kilikili ang gumagawa nito. So, parang ang peg nito is like, parang inaamoy mo yung kilikili mo, pero ayaw mo mahalata ng ibang tao sa paligid mo. So, pumopost-post ka na lang dyan, di ba? So, parang ganito. Tumako naman tayo sa number 6 at yun ay Going Somewhere. Ito I think isa pa to na parang like self-explanatory na pose na ginagawa ng mga tao na mahilig na mag-OOTD shot. Ayan, so ito yung tipo na like parang oops, may pupuntahan ako, pero sige, picturean mo pa rin ako, di ba? Yung tipo na like either naglalakad or like palakad pa lang, you know, magsa-start pa lang na maglakad, hahakbang pa lang, gano'n, or like, lalabas pa lang sa pintuan, ganyan, or like, papasok naman sa pintuan, gano'n. Basta, parang ang peg nito may pupuntahan ka, tapos nagkataon lang na pinicture ka, gano'n, di ba? For like your OOTD shot, ganyan, di ba? So like, hahakbang-hakbang ka, ganyan, paulit-ulit ka lang nahahakbang, kahit wala ka naman talagang pupuntahan, you know, kasi yun lang yung feel mo, di ba? So like, parang, step ka na ganyan, and then wala na naman, and then ulitin na naman para, you know, to get the perfect shot, ganyan. Ito usually ginagawa pa to sa mga like pedestrian crossing, di ba? Parang malabitels ang peg. Parang ganitong galawan. Okay guys, so let's proceed to number 7 at yun ay May Sakit pose. Eto yun, di ba? Eto yun talaga, isa to sa mga poses eh. Isa to sa mga poses na sigurado ko, not once, not twice, pero maybe a couple of times ginawa na nating lahat, di ba? Kahit sino ka pa, di ba? Kahit ilang taon ka pa, kahit saan ka nakatira, kahit saan ka man sa mundo. Sure ako, ginawa mo na tong pose na to, bes, di ba? Actually, hindi lang naman to iisa na pose, di ba? Walang specific na pose, parang yung peg lang yung specific dito. Basta ang peg dito, may sakit, diba? Parang like,
may sumasakit na parte ng iyong katawan, di ba? Tapos syempre, naturally, ilalagay mo yung kamay mo doon kasi nga masakit, di ba? You're trying to control the pain, di ba? Parang ganun yung peg ng post na to, di ba? So, marami dyan, di ba? Yung tipo na like, ups, masakit ang ulo. Sakit batok. Sakit shoulder. Ouch, ang sakit ng tiyan. Aray, masakit yung tuhod ko. Sakit balakang. Or sakit puwet. Pwede rin, di ba? Ouch, ang sakit ng aking arms. Oh my gosh, na-sprain ata ako. Oh, wait lang. Masakit pa rin. Sakit ngipin. Ouch. Sakit elbow. At ang isa sa pinakamalala, sakit bulsa. O, diba? Sa daming sakit doon, imposible na wala pa kayong ginawa doon, diba? Or, if ever man na, for example, hindi nyo pa talaga siya nagagawa, or wala kayong planong gawin, or nagawa nyo na pero trinatry nyo lang i-deny, sure ako, nakakita na kayo ng mga like fashion bloggers, or basta yung mga friends nyo, or like family members, na kung mag-OOTD post, ganon ang mga galawan. So, parang like, ouch, 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 ouch. Ouch. Diba? Yung tipo na like, kahit nasasaktan ka na, dapat parang okay ka pa rin, di ba? Kahit nasasaktan ka na, dapat pak na pak pa rin. Number 8 naman, we have push pa more. Meron tayong kasabihan that goes, if you have it, flaunt it. Di ba? Ganon yun, di ba? Diba? Pero actually, itong number na to ay for all of those people who do not have it. Alam mo yun, di ba? Meron yung mga tao na medyo pinagpala sa kanilang mga hinaharap or sa kanilang likuran, ganyan. Pero, you know, unfortunately, we can't have it all. Meron din naman yung mga tao na hindi masyado pinagpala, di ba? Either pinagpala sa harap, pero hindi masyado pinagpala sa likod, or like vice versa, medyo hindi pinagpala sa harap, pero pinagpala naman sa likod. Or, you know, yung double kill, yung tipong hindi ka na nga pinagpala sa harap, hindi ka pa pinagpala sa likod. Or minsan naman, meron naman talaga, pero hindi lang talaga siya nahahalata, di ba? Parang dun sa eksena ni Vilma Santos, tsaka ni Carlos Aquino. Kala mo lang wala, pero meron. Diba? So, dahil nga ganun, diba? Dapat sa picture man lang, diba? As in, ma-realize nila na may something nga there na hindi naman talaga as in nothing. So, like, push pa more para ma-enhance yung mga assets, diba? So, ganitong galawan. O, diba? Pa! O, pa! O, diba? Laban! O, diba? Kaya niyo ba yun, ha? Push pa more. So, we're almost done with our list. Pero syempre, number 9 muna tayo. At yun ay upside down. Ito. Marami pang madadali dito. Marami akong kilalang ganito eh. Well, actually, guilty rin ako dito. So, you know. So, upside down shot. Di pa rin kayo familiar? Di pa rin kayo sure kung anong type ng pose ito? Oh, well then. I shall explain with one word. Candid! Hindi pa hashtag ka pa. Candid, stolen, ganyan. Pero yung totoo naman doon, as in scripted naman talaga. Alam mo, may kumukuha ng picture mo. So like, titingin ka lang sa taas, or maybe like your side, diba? Parang may tinitingnan ka, or like, sa baba lang, ganyan. Pero syempre, calculated na lahat, diba? Lahat ng smirk mo, like, or like, smile, ganyan. Or like, yung pagtawa mo na like, di ba? Yung tipo like, nangangalay ka na dyan, ganyan. Basta yung peg dito, dapat hindi ka talaga tumitingin sa camera, di ba? Dapat hindi directly sa camera. Kasi nga, stolen, candid, yung parang ganitong galawan eh.
Okay na? Patingin. Last but definitely not least, number 10, abstract. Itong number 10, pang expert level na to, di ba? Hindi na pang mere mortal, di ba? Kasi parang like yung 1 to 9, pagdaanan na nila lahat yun. Nagawa na nila yun. Been there, done that, so boring, di ba? Parang gano'n. So like, itong number 10, eto talaga, yung mga gumagawa talaga nito, yung mga expert ng kumuha ng OOTD shots, di ba? Yung tipo na like, pag nakikita mo yung post nila, hindi talaga siya usual, ganyan, hindi siya madaling gayahin, hindi pa pag nakikita mo na nga, parang napapatanong ka na lang na, how? Or more importantly, why? Diba? Hindi mo like, nagtataka ka kung bakit nila kailangan gawin yung post na yun, or kung paano nila naisip yung post na yun, or paano nila nagawa yung post na yun. Parang napapaisip ka na lang, di ba? Kasi ganun talaga kataas yung level, ganun ka-intense, di ba? Yung parang mga ganito. So there you have it, guys. Those are the top 10 OOTD poses. Ano, bes? From 1 to 10, sa tanang buhay mo, ilan doon ang nagawa mo na? 10, no? 10? 10? Same. I think actually sa listahan na yon, meron mga like 2 or 3 mga poses na mas ginagawa ko usually than the others. Pero, you know, if I'm really gonna admit and if I'm really gonna be honest, yep, natry ko na talaga lahat from 1 to 10. Like, check. And yeah, so I've just been stalking like a lot of like fashion vloggers and all that stuff. No one in particular naman, actually, more like random lang. Like for example nga, yung nasa explore page ka, tapos may nakita kang magandang OOTD post, kaya i-click ko, then medyo stalk sa page nila or like sa feed nila, ganyan. Then pag may nakatag na another na fashion vlogger, then gusto ko ulit yung mga formahan, ganyan. Stalk ulit until, you know, paulit-ulit na lang, stalk hanggang hindi ko na alam kung ilan na fashion vloggers or kung sino-sino yung mga na-visit ko, ganyan. I'm actually not that good at taking OOTD pictures. So, I guess yung pagsustalk ko in order to create this video, nakatulong din naman kahit paano dahil I learned something from, you know, those people. So, you know, it's all good. So that's it, you guys. If you guys like this video, don't forget to give it a thumbs up. If you haven't subscribed to my YouTube channel yet, it's not too late. Just click on the subscribe button down below. Also, don't forget to click on that bell beside the subscribe button in order to get notified each time I post a new video. Also, if you have any other suggestions on what video I should do next, then just leave me a comment down below and I'll do my best to make that happen. That's about it for me this week. See you again next time here on Jam Pack.